Praise the name of the Lord, Jesus Christ, King of Kings, and Lord of Lords. Salamat, Panginoon Kristo, sa panibagong umaga. Ngayon ay Lunes ng umaga dito sa Houston, Texas. Hallelujah. Thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Thank you for waking me up. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Salamat sa Diyos. Thank you, Holy Spirit. Thank you, billions of angels of the Lord, for protecting us and preserving us. Hallelujah. Oh, hallelujah. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Jesus, King of Kings, and Lord of Lords. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon Jesus. Salamat dahil andito ka kasama ka namin, Lord Jesus. Thank you po. It's Monday morning. Hallelujah. Welcome dito sa ating live. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Happy moments! Praise God! Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Yes, Jesus. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are awesome, Father God. Oh, hallelujah. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay March 24, 2025. Thank you, Jesus, for a new day. Monday morning here in Houston, Texas. Si Tita Vets, fresh from the bed. Hallelujah. Welcome, Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. God bless us all. Ayan. So, ating awitan ang ating Panginoong Jesucristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko.
bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Oh, hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Maraming salamat dahil sa kami ay muling ginising mo. Malakas ang aming pangangatawan, ligtas sa anumang kapahamakaan. Maraming salamat kahit na anumang pamang mga sitwasyon ng buhay ang aming kinakaharap ngayon. Hindi kami nag-iisa sapagkat kasama ka namin, Panginoong sa Kristo. Lupaypay man ang aming mga buhay, lupaypay man ang aming mga sitwasyon, hirap man kami, lalo na sa pinansyal, kung sino man po ang mga nahihirapan, Lord, hindi kami nag-iisa, hindi sila nag-iisa. Kasama ka namin, Panginoong sa Kristo. Kasama namin ang iyong gabay, ang iyong banal na Espiritu, ang aming helper, ang aming advocate, nang sa ganoon po ay maharap namin ang mga pagsubok sa buhay at mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok na ito sapagkat kasama ka namin. Hallelujah. Excuse me. Let us welcome the Holy Spirit in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed, nothing compares to
this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah. Father God, in the name of Jesus. Sinasama ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Nandito kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Patawarin mo kami sa anumang aming mga nagawang kasalanan sa iyo, maging sa aming mga pagdadalawang isip sa inyo at maging sa aming kawalan ng pagtitiwala kay Panginoon sa Kristo. Patawarin mo po kami, Panginoon sa Kristo. Patawarin mo po kami. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. At itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoon sa Kristo, na hindi ako makakita, kundi ang makikita ay ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kaawaan, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Holy Spirit, welcome you in our midst today. Sabi sa salita ng Diyos, 2 or 3 gathered in the name of the Lord Jesus Christ, He is in our midst. Draw people, Lord, na makikinig sa iyong mga salita while we are exalting your name. Dahil yan ang sabi mo sa mga salita. Kung sino man, kung ikaw ay itinataas, ikaw ang magdadala ng maraming mga taong makikinig sapagkat ikaw ang makikilala. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Lahat ng papuri at parangal ay aming binabalik sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu, at dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Amen! Hallelujah! Ayan, mga katinggisan. Pagod is real. Pagod. Kahit ano pa ang ating sitwasyon, tuloy pa rin ang kabutihan ng Diyos. Yun na nga. Ang sabi, no? Kung wala tayo sa Panginoon, ang Diyos ay Diyos pa rin. 3, ngayon ay 3:21. Ano na ba ngayon? 3:20, 3:22. 3:23. So, dito tayo sa 3:22. 3:24. Kasi ang 23 ay pahinga. So, noong nakaraang pag-aaral, no, mga ka-Team Jesus, ay tinuruan tayo na magpatawad, no, lalo na sa ating mga kapatiran o sa body of Christ. Kaya kailangang patawarin natin yung ating mga kapatid ni Kristo at i-encourage natin sila kung ano man ang kanilang mga pagkakamali ay ipagdasal natin sila, wag natin silang bitawan, kundi i-encourage natin sila at kung ang Holy Spirit ay nag-convict sa atin na tulungan sila sa kanilang sitwasyon, ikaw ay pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, sa tahimik natin silang pagpapalain, tahimik natin silang tulungan, nang sa ganoon ay ma-encourage sila sa kanilang mga sitwasyon. Ayan, no, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. So, kung ang, sabi ko nga kanina, kung hindi tayo mag-submit, mag-surrender sa Diyos, Diyos Ama, kay Panginoong Jesucristo, Diyos pa rin siya. Walang nawawala sa Kanya, walang nakukulang sa Kanya, kung ang tao ay hindi magsamba sa Kanya. Subalit kung ang tao, sa side ng tao,
kung hindi tayo magsamba sa Kanya, something is wrong with us. No, ang ating buhay ay magkagulo-gulo at di na natin alam ang ating mga gagawin. Ayan. Kaya nga, we are created in the image and likeness of God, and we are created to worship God. No matter what, hindi tayo nagsimba sa Panginoon, hindi natin ginagawa itong mga ginagawa natin para sa ganoon ay ibalik ng Diyos ang pagpapalain tayo kung ano-ano na lang, no? Kundi ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Diyos sapagkat una siyang nagmahal sa atin. At dahil tayo ay nilikha niya upang tayo ay magsamba sa Kanya, nararapat lamang na ang ating mga buhay ay gamitin natin upang siya'y sambahin. At anuman ang mga pagpapala, bahala na siyang magbigay sa atin yan. So, hindi tayo nagsimba, hindi tayo nagsilbi sa Panginoon para tayo ay pagpapalain, no. Hindi yun. We worship God Almighty in the name of Jesus dahil yun ang nararapat. Kung anuman ang mga kapalit noon, anuman ang mga rewards nyon, bahala na ang Diyos dyan. No, okay? Naintindihan natin yun? Oh, hallelujah. Okay, so dito tayo sa 2 Corinthians chapter 2 verses 12. Ang aking buhok ko. Walang suklay, fresh from the bed. 12 to, pero ano pa man yan, masaya pa rin tayo dahil tayo ay nagising, mga ka-Team Jesus. Ligtas, ano makapahamakan, at walang sakit. Salamat sa Diyos. Saan na yan dito? Si Pablo sa Troas, 12 to 13 lang naman to. So, dugtungan natin to. Dito tayo sa 12, tapos 14 hanggang 17. 12 to 17. Okay. 12 to 17 tayo, mga ka-Team Jesus. Hanggang dito tayo. Yes. Umpisa na natin si Pablo sa Troas. Nang dumating ako sa Troas para ipangaral ang magandang balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na magawa iyon. Pero hindi ako mapalagay dahil hindi ko nakita roon ang kapatid nating si Tito. Kaya nagpaalam ako sa mga mananampalataya roon at pumunta sa Macedonia. Tagumpay sa pamamagitan ni Kristo. 14 na tayo. Salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Amen. Ginagawa niya ito dahil tayo ay kay Kristo. Saan man kami pumunta, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao. Ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao at itong ipinapalaganap namin ay para halimuyak ng pabango. 15. Para kaming mabangong handog na inaalay ni Kristo sa Diyos at naaamoy ng mga taong naliligtas at nang nagpapahamak. 16. Sa mga napapahamak, para kaming nakamamatay na amoy. Ngunit sa mga naliligtas, para kaming halimuyak na nagbibigay buhay. Sino ang may
kakayahang gampanan ang gawaing ito? Hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. Alam naming nakikita kami ng Diyos, kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat naming ipinangangaral ang Kanyang salita. Oh, hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. At magamit namin sa aming mga buhay upang mas lalo pa namin mapatatag ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon Kristo. Jesus' name, Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus. Pag-usapan natin ang salita ng Diyos. So, pumunta si Pablo doon sa Troas. Kaya lang ay hindi niya makita doon ang isang kapatid na si Tito. Kaya mabilis lang yun doon. Nagpaalam na siya kaagad, no? Nagpaalam na siya kaagad. Okay. At ang sabi dito, ang tagumpay sa pamamagitan ni Kristo. So nagpasalamat siya sa Diyos Ama dahil sa kanyang mga tagumpay. Sinasabi niya rito, nasa unahan natin sa parada ng tagumpay ang ating Diyos. So ibig sabihin nun, it's before us, nandoon na ang ating Panginoong Jesucristo na siyang nauuna sa atin. No? God is for us, He is before us. Oh, see? Na ibig sabihin nun ay, kung tayo man ay humaharap ngayon sa pagsubok, tayo ay we are on the battle. We are not alone if we are in Christ. So kung tayo ay na kay Kristo, kaya nga kayo mga ka-Team Jesus, upang mabuo ang inyong pagiging Kristiyano, kailangan kasi ninyong magpabaptismo. Huwag ninyong ipadelay. March na ngayon, o kailan ba yung pinagsasabi ng Holy Spirit sa atin? February, January, February, March. O malapit nang matapos ang March, mag-i-April na. Hanggang kailan kayo maghihintay na hindi kayo magpabaptismo sa tubig? Kailangan ninyong maging agresibo pagdating sa baptismo sa tubig, kagaya ng mga mananampalataya. Dati sa panahon nila ni Pablo na agresibo sila. May tubig na nadadaanan, nagpapabaptismo kaagad. No? Hindi na yun pinapatagal. Nang sa ganoon ay masilyuhan tayo ng banal na espiritu at matanggap natin yung proteksyon laban sa kaaway natin. So, kailangan natin yung, kailangan tayong magkukusa, kailangan tayong magdidesisyon. Gusto kong magpabaptismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Hindi natin pwede yung patagalin, mga ka-Team Jesus. No? Hindi pwedeng patagalin. So, yun, kapag buo ang ating pananampalataya kay Kristo at tayo nabaptismo sa tubig at nandito na sa atin ang banal na Espiritu, Iba ang ating pagtingin sa mga pagsubok sa buhay. Iba ang ating pananaw, ang pagtingin natin sa mga pagsubok natin sa buhay. Bakit? Kasi nga silyado na tayo sa dugo ni Panginoong Jesucristo at silyado tayo sa banal na Espiritu. Diba? Ang banal na Espiritu ang ating seguridad. O paano ngayon ang banal na Espiritu kung hindi pa tayo nabaptismo sa tubig? Kaya kailangan yun. So kung gusto nating maging matagumpay sa ating mga pagsubok, sa ating mga bato, sa ating mga digmaan na kinakaharap, kailangan natin ang silyo ng banal na Espiritu. Huwag ninyong ipatagal o ilang buwan na yung pinag-uusapan ang baptism of water, hanggang ngayon ay wala pa rin, hindi nyo pa rin ginawa. Yan, si Sis Leah, to God be the glory, ay nabaptismuhan na sa tubig. Oh. Kaya i-desire mo na, Sis Leah, ang fruit of the Spirit, ang gift of the Spirit,
para sa ganun magamit ka. Paano naman yung ibang na hanggang ngayon, kahit alam ninyo ang katotohanan, ay tinatanggi pa rin ninyo at binabaliwala ninyo? Paano kayo magagamit at maging kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos kung hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo pinagtutuunan ng pansin? So hindi na magiging mahalaga ang salita ng Diyos sapagkat unang-una, hindi natin nasunod ang kanyang kalooban, ang kanyang sinasabi. Be baptized in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, so that you can receive the gift of the Spirit. Yung mga Team Jesus members, hanggang ngayon, marami pang hindi nakakapagbaptismo. Hanggang kailan kayo? Kailan nyo gagawin yun? Kailan nyo gagawin yun, mga ka-Team Jesus? No? Okay. So, sabi dito, ito, pinabahagi ni Pablo ang kanyang katagumpayan tungkol sa pamamahagi sa salita ng Diyos. Ang sabi niya, para sa mga naliligtas, no? Para sa mga naliligtas, sila ay mga mabangong mga bulaklak, no? Sabi dito. Itong ipinalaganap namin ay parang halimuyak ng pabango. Para kaming mabangong handog na inialay ni Kristo sa Diyos at naaamoy ng mga taong naliligtas at nang napapahamak. Sa mga napapahamak, para kaming nakakamatay na amoy, ngunit sa mga naliligtas, para kaming halimuyak na nagbibigay buhay. So, para sa mga binuksan ang kanilang mga espiritu, ang kanilang mga puso ng banal na espiritu, ang mensahe ng Diyos ay parang mabangong amoy, humahalimuyak sa kabanguhan ang pakikinig natin sa salita ng Diyos sapagkat tayo ang mga naliligtas. Subalit para sa mga sabihin natin para sa mga umaayaw at sa mga napapahamak, sila yung mga tumatanggi, sila yung mga sarado ang kanilang mga tainga, ang kanilang mga puso na pakinggan ng salita ng Diyos, no? Para sa kanila, ang pakikinig sa salita ng Diyos kagaya ngayon ay isang toksik. So kung makakarinig sila tungkol sa salita ng Diyos sa Facebook, sa YouTube, o lalabas yung mga postings natin tungkol sa salita ng Diyos, papasok sa kanilang feeds, no? Toxin para sa kanila yun. Nakakasuka. Bakit? Kasi nga, hindi sila ang mga pinili. Wala pa sila sa tamang panahon upang sila ay mahinog at magamit ng Diyos. Pero tayo, ikaw, kung ang iyong pakiramdam habang ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos, kung ang iyong pakiramdam mo ay sarap ng iyong pakiramdam, nag-i-enjoy ka, gumagaan ang iyong pakiramdam, ang iyong loob, nakakaranas ka ng kapayapaan, nai-encourage ka habang nakikinig ka sa salita ng Diyos, nare-review ka man, pero natatanggap mo ang rebuke na yun at ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat natuto ka, tinuruan ka ng banal na Espiritu. So yan ay nailigtas ka, isa ka sa mga naliligtas. At ikaw ay isang pinagpapala dahil sa dami ng mga tao sa mundo, isa ka sa kinatagpo ni Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. O hallelujah. Hindi ba napapansin yung may mga
feeds na pumapasok sa ating Facebook na di mo talaga kaya yung pinanggagawa nila, yung para sa iyo ay ano ba to? Walang kwenta, tapos malaswa, kung ganyan. So, hindi mo kayang panoorin, hindi mo kayang tanggapin, no? Ako, ginagawa ko yan, binablock ko yan, hinahide ko yung mga reels na yan na walang kwenta-kwenta, walang kakwenta-kwenta para sa akin. Sinasasayang ang aking oras para sa mga yan at hindi ko kailangang suportahin ang mga yan, kaya binablock ko. No? So, ganun yung feeling, mga ka-Team Jesus, kapag isa ka na sa kinatagpo ni Panginoong Jesucristo, nauuhaw tayo na makinig sa salita ng Diyos. Gaya sa amin, halimbawa, pag linggo ay ang aming oras ay inilalaan namin sa pakikinig sa salita ng Diyos. Pagkatapos ng sermon ng isang pastor dito, ay doon naman kay Pastor John Hagee, doon naman kami kay Pastor Jeremiah, doon naman kami sa ganyan. So marami kaming pinakikinggan na mensahe sa salita ng Diyos paglinggo, sapagkat yun yung time namin na binibigay para mas lalo naming maintindihan, mas lalo kaming matuto sa salita ng Diyos ang linggo. Oh. Kaya nga, doon sa Team Jesus natin, Team Jesus group chat, ang sabi ng Holy Spirit ay tanungin mo sila, kumustahin mo sila, nakapagsimba ba kayo? Ganito, ano ang sitwasyon ninyo? Nakapagsimba ba kayo? Bakit? Kasi kailangan na araw-araw tayong kumakain sa salita ng Diyos. Yung iba hindi nakapagsimba. Wala tayong magawa. Nasa kayo na yan eh. Sapagkat magsimba tayo o hindi sa Panginoon, ang Diyos ay Panginoon pa rin. Pero kung tayo ay hindi nakapagsimba, tayo ang nawawalan. Tayo ang nakulangan because we need it. Nauuhaw tayo, hindi tayo naging buo, nawawalan tayo ng gana, nanghihina tayo, nagkakasakit tayo, ganito, daming pumapasok, daming mga pagsubok ang dumarating sa mga buhay natin. Ang kailangan natin ang salita ni Panginoong Jesucristo nang sa ganoon ay atin itong mapagtagumpayan. Kaya nga ang sinasabi, anong sinasabi? Put on the whole armor of God. Ang buong armor ng Panginoong Jesucristo ang ating suotin nang sa ganoon ay hindi tayo magapi ng kaaway. Paano yun? Hindi pa man tayo nabaptismo sa tubig. Kaya maraming mga pagsubok, no? Bakit? Hindi ka pa nakabaptismo, pero pag nabaptismuhan ka na sa tubig, mga ka-Team Jesus, wala nang magawa ang demonyo sa buhay mo. Silyado ka na eh. There is a public declaration that you believe in the Lord Jesus Christ at nilinis ka na ng iyong mga kasalanan. Kaya ang banal na Espiritu ang nandiyan at ang gagabay sa iyo, anuman ang mangyayari sa buhay, hindi ka bibitawan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. So, ang sabi dito ni Pablo, ngayon, asa na yun, sabi dito? Sa mga, sino ang may kakayahang gampanan ng ang gawain ito? Hindi kami katulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. Alam naming nakikita kami ng Diyos, kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat naming ipinapangaral ang kanyang salita. Ayan ang tama. Yung ibang mga relihiyon, yung ibang mga preachers, no? Halimbawa, ang Katoliko, tingnan nga ninyo ang harap ng simbahan ng Katoliko. Ang daming mga namamalimos, ang daming mga mahihirap, ang daming mga nangangailangan. Pero tingnan ninyo ang investments ng Catholic Church.
sila ang pinakamay malaking stakeholder o sila ang pinakamalaking stakeholder ng mga negosyo. So, ano nangyari dyan? Ang salita ng Diyos ay naging negosyo, maging ang mga alagad ng Diyos, ang mga alagad ng simbahan. Tingnan niyo ang kanilang mga sasakyan. Dati yung si Cardinal Sin. Grabe ang sasakyan nun. Very expensive ang kanilang sasakyan. Maging si Santo Papa, ang lahat ng mga nasa simbahan. Very expensive ang kanilang mga sasakyan. Luxurious cars. Oh. Nasaan na dito yung sinasabi ni Pablo na hindi nila ginagamit ang salita ng Diyos upang magkapera? Ang laki ng pera ng simbahan, pero ang daming mga nangangailangan na hindi natulungan. So itong mga pulubi, itong mga mahihirap, itong mga nanlilimos, na mga gusgusin, pinagbabawal silang pumasok sa simbahan. Ngayong ang simbahan ay para sa lahat. Mayroon ding mga sinasabi nating mga prosperity preachers. Nandito mga mga mega churches na umaabot ng bilyon ang kanilang mga worth. Lang dahil sa salita ng Diyos. Ginagamit nila upang magkapera. Sa halip na, hindi sila magpapabayad sa kanilang pagbabahagi ng salita. At kung pinagpapala man ang congregation, dapat ito ay isusuporta sa mga missionaries, isusuporta sa mga nangangailangan ng tulong. Okay, anong mga produkto ba, anong mga income generating projects ba ang pwedeng gamitin, pwedeng gawin diyan nang sa ganoon ay sa halip na magbigay ka lang para nung nangyayari diyan ngayon sa Pilipinas na i-dole out lang, kaya mas maraming nagiging tamad kasi binibigay lang sa halip na pagtatrabahuan, no? Sa halip na pagtatrabahuan, ay kusang ibinibigay, kaya nagiging tamad. Ang sabi sa salita ng Diyos, I will bless the works of your hands. So, paano pagpapalain ng Panginoon ang ating mga buhay? Kung hanggang puro lang tayo tanggap, hindi pwede yun. Kailangan na matuto tayo kung paano tayo mabuhay. Kung paano tayo kumilos at kung paano tayo na magkaroon tayo ng pagkukusa, na magkaroon tayo ng self-control, na sa ganoon ay kumilos tayo, magpawis tayo para sa Diyos, para sa kapurihan ng Diyos, para pagpapalain niya tayo. So dito sabi ni Pablo, ito sana dapat ang batayan ng mga preachers, ng mga mega churches, mga ganito. Sabi, well, ano magagawa ko? Sabi lang ng mga mega churches, pastors, ano magagawa ko? What can I do? The Lord bless me. That is why you are blessed to be a blessing to others. Sa makatuwid, itong mga bilyonis, itong mga pera na ito, dapat ito'y naisuporta na sa mga missionaries na para lumaganap ang salita ng Diyos. Itong mga missionaries na ito ay masuportahan sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan nang sa ganoon ay makapagpapatuloy sila sa kanilang mga katungkulan, sa kanilang mga katawagan. So, dapat ito mga bilyonis na ito ay nakapagpapatayo na ng mga bahay ampunan, ng mga bahay para sa mga matatanda, mga bahay para sa mga widow, no? At nabigyan sila ng mga gawain, ng mga pwede nilang magawa. Nang sa ganoon ay kahit sila matanda na, yung mga homeless, mga ganon,
ay mayroon silang gagawin nang sa ganoon sa paggawa nila ng mga gay, magkaroon sila ng halaga, magkaroon sila ng worth na my life has still the value. Yun, dapat, hindi yung ipapasok mo sa bangko, hindi yung ganito. Kasi nakikita ninyo, ang sabi ni Pablo dito, hindi nila ginagamit ang ginagawang negosyo, ang salita ng Diyos. Tapat nilang pinapangaral ang salita ng Diyos, at kung mayroon mang mga nagbibigay, ito rin ay ibinibigay nila ni Pablo sa mga nangangailangan. Hindi nila ibinubulsa. Hindi nila ibinubulsa. Kundi ang layunin sa mga pagpapala na ang Diyos ay nagbibigay ng mga donors, ng mga magbibigay. Halimbawa, mga milyonaryo na magiging tax exemption, no? So, yung mga yan, dapat ay magagamit yan upang sa ganoon, mga ka-Team Jesus, malaganap ang salita ng Diyos. Wala eh. Ang nangyayari kasi sa tao, pag nakatanggap na ng mga pagpapala, sa halip na gamitin para sa Diyos, nawawala na ang kanyang konsentrasyon. Nawawala na ang kanyang purpose. Ano na nangyari sa kanya? No? Sarili niya iniisip niya. Nakakalimutan natin na ang salita ay libre. Ang salita ng Diyos ay libre. So ito'y mga paalala sa atin kung mangyayari man ang kalooban ng Diyos, na isa kayo sa pipiliin ng Panginoong Jesucristo para sa kanyang ministry, at pagpapalain ng Diyos ang ministry na yan, ministry niya. Huwag tayong mag-isip para sa kapakanan natin, kundi para sa kapakanan ng body of Christ. Lalo na sa mga nangangailangan. Suportahan natin sila. Pagpapalain natin sila, mga ka-Team Jesus. May mga kasamahan tayo na nahihirapan sa buhay. Halos hindi makakain dahil sa sobrang hirap ng buhay. Kung ikaw ay pinagpapala ng Diyos, magpapala ka sa iba na hindi kailangang kilalanin ka ng sanlibutan. No? Kagaya dito, halimbawa, pinadala kami ng Panginoong Jesucristo doon sa isang congregation. Maliit lang sila, dati namin silang mga kasama, pero humiwalay sila, no? Gumawa sila ng sarili nilang pangkat at in-invite nila kami. So we were there. Siguro mga 1 taon kaming nandoon. To God be the glory. Ginamit kami ng Panginoon, doon namin binabahagi ang aming mga tithes, ang aming tithing. Ayan, no? So ngayon, dahil may tithing, may pera, so doon lang sila sa isang maliit na lugar. Pero maganda naman, may mga upuan, mga ganyan. Dahil nga may tithing na, may pera na ang church, ang ginawa ng leaders, sa halip na magsuporta sa mga missions, diba? Bumili ng mga trucks, ipamahagi, mga ganyan. O kaya mag-open house, magpakain ng libre, magbigay ng mga groceries, at mag-share ng Word of God. Ang ginawa ng church, bumili ba naman ng mga mamahaling mga upuan? Kasi yung mga upuan daw nila ay luma na, ganyan. Mayroon namang takip, hindi naman nakikita ang mga upuan na luma na. Si Panginoong Jesucristo nga, wala ngang mahigaan eh. Yun ba? Yun bang ang tinitingnan ay yung aesthetic lang, kung
ano ang nandito ngayon, ano ang dapat sa church, kasi nakakahiya naman na mag-invite tayo ng mga tao, tapos ito mga upuan natin. Kaya pinalitan yung mga upuan, 100 pieces na ang gaganda, ang sarap ng umupo, malambot, ganyan. Pero ang tanong, wala namang umuupo dahil kakaunti lang ang mga nandoon. Kasi nakita nyo yun? Nakita natin yun. Kasi sabi namin, no, this is not good. This is impractical. Hindi mahalaga sa paningin ng Diyos. No, yung lugar na kung saan tayo nagsisimba. Sa tao lang yan eh. Sa Diyos, hindi yun mahalaga. Kasi ang tunay na church, tayo eh. Tayo ang tunay na church. Kung mayroong pera ang church, kagaya ng isa pang church na dinala kami ng Panginoon, no? Na nandoon nga ang pastor, pero ang pastor ay tahimik lang. Ang kanyang wife, ang talagang parang nandoon, parang leader. Di pa, kailangan ito, ganito, ganyan ba? Sa halip na yung, dapat ang pastor ang nagsasalita. Hindi eh. Nilala din kami doon, tapos ginamit kami ng Panginoon para ma-share ang tithes. So, ano ang kanilang prioridad? Ang kanilang prioridad ay hindi mga kaluluwa. Wala ngang budget para sa mission, wala ring budget para sa evangelism. Nag-evangelism kami, nag house to house kami ganyan, walang budget, kami gumasto sarili namin. Bakit? Nasaan na yung tithing, nasaan na yung offering? Lahat ng tithing at offering ay nandoon pambayad sa mortgage. O see? Bakit? Kumuha sila ng napakalaking lugar, malaking simbahan, ganito, ganyan. Kumuha sila ng malaking building. So, yung target sana, kung bakit mayroong congregation, mayroong tithes and offering, para isuporta sa mga mission. Hindi mahalaga kung ang lugar, ang bahay, o ang building na tinatayuan ng church, hindi yun mahalaga. Dito tayo, ang totoong mga tao, tayo, ang totoong church. Dahil ang banal na espiritu, once na nabaptize tayo sa tubig, yan ang banal na espiritu. As we welcome the Holy Spirit, siya na ngayon ang nandito sa mga puso natin. No? Siya ang nasa puso natin. Siya ang nasa puso natin, mga ka-Team Jesus. So, yun ang nangyari. Nawala ang focus. Ang focus ay nasa building na pinagmamalaki na, ang ganda naman ng kanilang building, ang ganda naman ng ang lawak naman. Ang lawak nga ng building. Pero ilan lang, 50 lang ang nandoon, kakaunti lang. O see? Sayang ba yung mga biyaya? Na sana yung mga biyaya na yun ay masuportahan yung mga nangangailangan, ma-encourage yung mga nangangailangan. Ma-encourage yung mga nangangailangan. Bigat sa loob, no? Yan, no? Sabi ni Pablo, hindi namin ginagamit ang salita ng Diyos bilang negosyo. Kundi tapat nakikita sila ng Diyos sa kanilang mga ginagawa. At tapat nilang sinusunod ang kalooban ng Diyos. Tapat silang naglilingkod sa Diyos. Namatay si Pablo, na mahirap, namatay ang mga disipulo, ang mga apostoles, na mahirap. Bakit? Kasi nga, tapat sila sa kanilang pagsisilbi sa Panginoong Jesucristo. Kung mayroon mang mga pagpapala, ay ibinibigay din nila sa mga nangangailangan, dinidistribute nila sa mga kapatiran na nangangailangan. Sinusuporta nila doon sa mga pinadala ng Diyos na mga missionaries. Pero ngayon sa kasalukuyan, hindi na ganun eh.
palakihan na ng mga gusali, pagandahan na ng mga churches. Hindi man yun ang sinasabi ng Diyos. Tingnan ninyo, dati kami ay dinala kami ng Panginoong Jesucristo ng Banal na Espiritu kung saan-saang church. Kung saan-saang church. Tapos, ang church na yan, mga church na yan, may isang church doon dito sa Missouri Freedom Center. Ang kanilang church building ay $1 million. Hanggang ngayon, nakatayo ang church pero hindi tapos, hindi nagagamit. Ilang taon na. See? A waste of money. Samantalang maraming mga tao nasa kalye na nangangailangan ng tulong ni Panginoong Jesucristo. Kasi ang church ang building ay kailangan ganyan para maka-invite. Hindi yun ang hindi yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Ang sabi sa salita ng Diyos, kung si Panginoong Jesucristo ang itinataas sa congregation na yan, siya ang magpapadala ng mga taong magsisimba sa Kanya sa lugar na yun. Hindi mahalaga ang lugar, dito sa Amerika, nahihiya sila sa lugar kasi ano ba to, ang luma naman, ang mga gamit. Very materialistic. Hindi yun hindi yun. I do not know, kahit sa Pilipinas siguro. Hindi yun mahalaga Ang mahalaga ay ang pagsisilbi natin sa Panginoong Jesucristo. Ang mahalaga ay ang mga kaluluwa. Yung mga church building, yung mga church constructions, it will come to pass. The Lord will make a way for that. Pero ang prioridad natin, kung tayo ay gagamitin ng Panginoon, ay mga kaluluwa. Tulungan natin yung mga nangangailangan. Paano pa sila makapagsimba sa Panginoon kung wala silang pambili ng load? Wala ng load. Paano sila maka-join? Suportahan ang mga nangangailangan. Oh, hallelujah. Tayo nga ay nasa end times na, mga ka-Team Jesus. Makikita natin, ang tao ay lovers of themselves. Lovers of themselves. Ang iniisip ay ang mga sarili na lang. Ang mga sarili lang. Wala na, hindi, sabi nga, sabi nga ni Panginoong Jesucristo, yung isang doon sa Samaria, di ba, yung isang babae na, sabi niya, ang sabi ni Jacob, dito kami doon magsimba dapat sa Israel, kami dito nagsimba sa Samaria, ganyan. Sabi ni Panginoong Jesucristo na, darating ang panahon, nang hindi sa Israel o kaya sa saan pa man magsimba ang tao, kundi kahit saan. So kahit saan pwede tayong magsimba sa Diyos. Kaya lang, sinasabi kasi sa salita ng Diyos na do not neglect the meeting of the believers. Kaya mayroon tayong pagtitipon, na magsama-sama tayo, kagaya ng ginagawa natin ngayon. No? Hindi importante ang gusali. Ang importante, yung mga mananampalataya. Yung mga suportahan natin sila. Ano bang inyong mga sitwasyon? Ano bang maitulong natin? Di kami nakadalo kasi wala nga kaming pambili ng bigas. Wala kaming pambili ng load. Paano yun? See? Ang hirap ng buhay. Yun pa ba ang uunahin natin? Yung mga gusali, yung mga magagarang upuan. Kaya hindi namin yun nagustuhan ng kanilang mga desisyon.
Pinaalis kami ng Diyos doon. Nawalan sila ng tither. To God be the glory. No? Ganun ba mga ka-Team Jesus ang iisipin natin? Mahirap mga ka-Team Jesus. Mahirap sundin ang ginagawa nila ni Pablo. Dahil ang tao, gahaman doon yung likas na pagiging greedy, mga ka-Team Jesus. So kung tayo, paalala sa atin ng Panginoong Jesucristo yan, ng banal na Espiritu, kung tayo ay mag-umpisa na sa kanyang ministry, hindi mahalaga kung saan tayo nag-worship. Kahit sa puno nga, pwede sa lilim ng puno, pwede nga maglagay tayo ng mga upuan doon at magsimba tayo sa Panginoon. Maraming taong makaka-join. Hindi mahalaga yung gusali. Sabihin natin, oy tita, luma man ang ganito ganyan, ganito tita, ang pangit naman. Kung itinataas natin si Panginoong Jesucristo, siya ang magdadala ng mga tao, siya ang magpapadala ng mga taong sasamba sa Kanya. So, hindi mahalaga yung building. Kailangan tayong lumabas. Kailangan nating ibahagi sa ating lipunan, sa ating barangay, sa lugar na kung saan tayo, ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga mayroon tayong grocery distribution, kaya mayroon tayong anong tawag nito? Feeding, libreng pagpapakain. Pero hindi natin yung magagawa kung hindi pa tayo handa. Mayroon kasing kailangan na mamumuno. Mayroon kailangan maging leader sa sa area na yan. E, paano natin gagawin yun kung hindi pa tayo handa? Diba? So, sino ngayon ang magsasabi? Sino sa atin ngayon? May challenge ang banal na Espiritu sa atin. Sino ang gustong magpagamit para sa kanyang kaharian? Handa ba kayong magpagamit? Kung handa kayong magpagamit, di i-ready ninyong mga katawan nyo. Magpabaptismo kayo sa tubig para malinis kayo. Ready na kayong gamitin ng banal na Espiritu. Kasi sayang yung pakikinig natin dito at hindi tayo magamit bilang kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos. Sino ang ready? Sino na ang ready? Sino ang ready na magsilbi sa Panginoon? Sino ang gustong tumayo? Kasi hindi naman kami man ang tumayo kami sa ministry. Pero wala man kami dyan. Kailangan ng mayroong tatayo. Paninindigan niya ang kanyang pananampalataya. Maging ano man ang sasabihin ng iba, anong sasabihin ng tao. Magagawa lamang natin yan kung tayo ay nalinis na sa tubig. So, sino? Sino ang gustong magpagamit sa Panginoon? Kasi inihahanda tayo ng Panginoon. Malapit na. Inihahanda tayo ng Panginoon. No? Kailangan maging handa ang ating mga katawan, ang ating mga kaluluwa para sa kanyang gawain. Kaya sabay-sabay tayong bubulusok pataas na nagsasamba, na nagsisilbi sa ating Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay tayo. Paano mangyayari yun kung hindi pa kayo handa? Kailan nyo gagawin yun? Oh, hallelujah, Jesus. Father God,
In the name of Jesus, salamat sa iyong mga paalala. Sa hapong ito, sa oras na ito, sa gabi ito, sa umagang ito. Yes, Lord. Gamitin mo ang aming mga buhay upang ito'y maging isang halimuyak sa mga taong pinili mo upang maligtas. Para sa mga taong napapanghamak, para sa mga taong sa tingin nila, ang aming mga ginagawa ay masama, ay toxic kami sa kanilang paningin. Father God, have mercy. Have mercy on them. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Panginoong Isus, patawarin mo po sila, Lord. Tulungan mo kami, gabayan mo kami, Lord. Sa time na gagamitin mo ang aming mga buhay at pagpapalain mo ang ministry, Lord, na hindi namin makalimutan na nagawin naming negosyo ang iyong salita, kundi gagamitin namin ang anumang mga pagpapala upang maibahagi sa mga nangangailangan, upang maiparating sa sanlibutan ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan. O hallelujah. O hallelujah, Lord Jesus. Salamat. Salamat po sa iyong kabutihan, Lord Jesus. Thank you that you are in control of everything. Thank you for you are good at all times. O hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Kabayan mo ang bawat isa. Turuan mo kami ng iyong mga salita. Convict our hearts to follow the leading of the Holy Spirit. Here we are, Lord. Send us. Use us, Father, for your purpose and your glory. Strengthen us, for apart from you are nothing. Tulungan mo po ang aming mga kapatiran na wala ngayon, Lord, hindi nakarating, hindi naka-join dahil sa anumang mga sitwasyon ng buhay, Panginoong Kristo. Lord Jesus, tulungan mo sila, Lord. Gabayan mo sila, Panginoon. Oh, hallelujah, Father, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoong Kristo. Tapat ka sa iyong mga pangako. Salamat, Lord. O anuman po ang aming mga kahilingan ng mga kaanakan mong nandito nakikinig ng tapat sa iyo, Lord, pagpapalain mo sila, Panginoon. Anuman ang kanilang mga pangangailangan. Father, you are our great provider. Lord Jesus, you are our shepherd. We shall not want. Hindi kami magkukulang sapagkat ikaw ang aming shepherd. Ang aming tagabantay. Oh, hallelujah. Thank you. Thank you so much for everything. Be with us, lead us in every step of the way, Holy Spirit, for God's purpose and glory. Thank you, Lord. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Ayan, mga ka-Team Jesus. So, kung kayo man ay kinonvict ng Holy Spirit, sino-sino man ang mga wala dito dahil sila ay nagkaganito, sila ay nagganyan, tulungan natin sila, mga ka-Team Jesus. Pagpalain natin sila nang sa ganoon ay matulungan sila sa kanilang mga pangangailangan. Ma-encourage sila sa kanilang mga sitwasyon. Ipagdasal natin sila. So, sino-sino na ang gusto maging makapag-umpisa, no? Dapat ay mayroong makapag-umpisa. At least two or three. Sabi doon 2 or 3 gathered in my name, I am in their midst. Oh. So, ready na ba kayo? Pwede na ba kayo mag-umpisa na magsilbi sa ating Panginoong Jesucristo? Mag-umpisa tayo sa pamamagitan ng inyong fellowship. Pagkatapos na kayo ay nakapag-fellowship na, ay mag-umpisa naman tayong magplano para sa ganoon ay magkaroon tayo ng visions, magkaroon tayo ng libreng pagpapakain. Yan, sa lugar na yan. Sa lugar na ito, sa lugar na yan. O, ganun yun mga ka-Team Jesus eh. So, maraming mga ipapagawa ang ating Panginoong Jesucristo, pero kailangan na maging ready tayo. Maging ready ang ating mga kaluluwa, ang ating katawan, para sa Kanya,
Nang sa ganun, anuman ang mga darating sa mga buhay natin, hindi tayo matitinag sapagkat ready nga tayo. We are equipped, we are cleansed by the blood of Jesus, we are equipped, we are fulfilled, complete in the Holy Spirit. Kaya kailangan na kung gusto niyo magsilbi sa Panginoong Jesucristo, huwag na ninyong patagalin ang inyong baptism of water. You do it for the glory of God. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Thank you for joining. Jesus loves us. Bye-bye. Malapit na ang matapos ang March, no? 24 na pala ngayon. 25, 26. Malapit na. 6 days na lang. 6 days ba? 7 days. Matapos na ang March. The Lord willing ay mapagtagumpayan natin ang buwan ng Marso. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.